Magandang araw po sa inyo, ma'am and sir ka-business. Napanood ko vlog nyo ulit kay Lito at Vera. Napanood ko po na sinabi nila doon na si Lito sa iba tumuloy ng umuwi. Hindi po yung totoo. Dito po siya tumuloy kina inay. Kung may magagawa tayo ngayon sa lalong madaling panahon, gawin na natin. Kasi wala naman nakakaalam kung buhay pa tayo bukas di ba? Yan ang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business sa maulang hapon po. At ayan ang kasama kong Kuya Buknoy. Yes po mga ka-business, good afternoon. Ang bihira, iniwan tayo Iniwan tayo. Stilan. Lintik lang ang ulang ganti. So yun na mga ka-business tiyempo naman pagdating natin dito ay biglang buhos yung malakas na ulan. Ayun napakita ko sa inyo. Hindi naman siya ganun kalakas, kaya lang mababasaan na tayo niyan. Basa na tayo niyan. Basa tayo niyan. Ba't nga pala hindi ka sumama, Kuya Bok? Hindi na yan, wala. Kung sumama pa ko, wala na. Kaya nga Sigurado talaga ngayon na tulala ka na sa isang tabi. Kasi yun mga ka-business nakakapanibago. Nakakapanibago talaga kaya. Grabe. Parang habang kami ni Mama, doon lang kami sa taas. Tapos wala kang gana mag-vlog. Kasi yung mga naiisip mo mga ideya ay kasama yung mga kagwangs. Laging ganun Ewan ko ba, lintik itong mga kagwang na ito, ano ba pinakain sa akin itong mga nakakapanibago pala yan pagka ganun, wala kang kausap sa baba. Mag-isa lang. Samantalang pagkano ang ingay-ingay. Yun ang mamimiss mo Magra-radyo pa kayo, yung bata maingay, yung ano ba nangyari dyan? Ngayon talaga tahimik Pastilan. Lalo pagka nagsabog si Boyet tsaka si Tinay. Naku mga ka-business, ang ingay namang dalawa na yun, bulinggit na yun. Tapos yung mga nanay naman andun sa kusina. Nagkagulo. Tapos yung mga kagwang naman, kanya-kanyang bida naman dun sa labas. Puro kwentuhan. Sige, habang wala misyon. So yun na mga ka-business naming minamahal. Yun nakita nyo naman na yung thumbnail natin, tsaka title. Yes po, patungkol ito kay Kuya Lito tsaka kay Ate Vera. Yes po. Pwede na siguro ito kaya na Bira na? Bira na. Ayan, pwede na. Huwag mahina pa. At meron po kasing meron pong nag-message kasi sa akin kaya yung kapatid yung ate ni Lito. Oo, at saka linawin ko nga kasi parang hindi tugma naman doon sa sinasabi ni Lito. Nanonood pala. Oo. So anyway mga ka-business, sana ay maging maayos lang ito. At think positive. Yes po. Mga ka-business namin minamahal. At kailangan ko po kasing i-address ito dahil sa isipin naman ng mga kamag-anakan ni Lito roon ay parang binabaliwala kay message niya. Yan, shoutout po sa lahat ng mga kamag-anakan ng Kuya Lito dyan sa Quezon.
ano, lalo na kay ate, yung nag-asikaso sa amin, nagpakain kay nanay. Yan. Bagaman galit na galit sila nung kay Lito, pero hindi tayo pinabayaan. Inasikaso pa rin. Salamat ng marami ate, tsaka kay yun, kila kuya. At sabi niya nga, salamat ka business sa pagtulong mo dyan sa kapatid daw nila na si Lito. At pasensya na raw dahil sa syempre napapanood nila pasaway. Sombrero ka ba? Opo. Kay Lito Tevera. Kuya po ito, kuya ka business. Nakaka-vlog ako kuya Lito. Okay lang. Salamat kuya ha. Permission to vlog. Alright. Kumusta na kayo rito? Bakit hindi pumapasok si Ate Vera? Ano po siya eh, pag gabi po ay may sinat po eh. Ha? Opo. Asan? Ano? Vera? Te, anong nangyari sa'yo? Ha? Okay lang ka-vlog. Ba't ilang araw ka hindi pumapasok? Wala po kasi yung naanong pa ako. Ha? Nilalagnat ako pag gabi ay. Nilalagnat ka? Sabi ko sa'yo, ipahilot mo eh. Hila yan eh. Napahilot mo na. Oh. Natanggal naman na po yung maga, hindi na masyado. Pero Wala, hindi nga natatanggal yun. Magang-maga pa rin. aray ko. Aray ko. Nagtatanong kasi si ate mo, kaya pumunta ako rito. Sabi niya, puntahan mo nga doon at ano pa nangyari doon sa dalawa. Kumusta kayo rito? Hindi pa kayo nag-aaway? Hindi pa. Hindi pa naman. Pag-aaway pa lang. Ito na po, mga kabisnes namin minamahal, yung ibig sabihin yung mensahe na galing sa kapatid ni Kuya Lito, no? Ito, magandang araw po sa inyo, ma'am and sir ka-business. Napanood ko vlog nyo ulit kay Lito at Vera. Napanood ko po na sinabi nila doon na si Lito sa iba tumuloy ng umuwi. Hindi po yung totoo. Dito po siya tumuloy kina inay. Nang aalis na, sinabi ko pa na sumabay na lang siya sa sasakyan na susundo dun sa pamangkin ko para menos pamasahe siya. Napanood ko din po na hiram siya ng 5,000 sa inyo dyan. Totoo naman po na ibebenta na po ang lupa ni tatay. May tao na po na tumingin, hinihingan lang po nila kami ng ilang documents ng lupa. Kasama na din ang TIN number namin at valid ID magkakapatid. Sinabihan ko po siya na magpatulong sa inyo na makapag-online registration sa BIR para sa TIN. Kailangan mo pala ng TIN. Ba't di mo siya nasabi sa akin? Pagdating sa ganyan, si nanay walang problema. Mabilis lang yun kay nanay. TIN number ID. Ha? Sige, ako nang balad yan sa TIN. Saan na yan? Tapos, sabi niya rito, kanina po nag-chat siya na padalhan ko siya ng 1,500 para makakuha ng TIN at national ID daw po. Tapos napanood ko naman, sabi niya sa inyo, meron na siya na TIN number. O, ipaliwanag mo yun. Ano po yung... Kung sabi mo ate mo. Opo. Ayun nga po, nasabi ko nga po mayroon na tin-ID ko po nung Kaya lang po nung tinignan ko po kasi, hindi na po pwede kasi nga po, yung nga pong po ng tin-ID, wala, yung, picture ko po, ID na po yun. Leeds, huwag kang magsisinungaling, Leeds. Opo. Kasi mababaong ka dyan. Unang-una, Leeds, ang TIN ID number ay panghabang buhay yun, hindi na nababago yun. Oo nga po. Number ang mahalaga ron, TIN number nga eh. Hindi yung picture. Siya sabi siya, dapat ka, nagsasabi ka ng wala namang mawawala siya, magsabi ka ng totoo eh. Sorry kuya, dumidiskarte ako sana para makadali ako kay ate ko ng 1.5. O gano'n lang kasimple yun. Diba? Hindi na. Bakit hindi? Karapatan mo nang maglambing sa ate mo ha. Ate mo yun eh. Diba? Reply nga po sa akin.
wala na sila magagawang paraan kasi hindi para po, paano. Kasi sabi niya, yung sa ano po message, sabi niya, hindi para ako magkakapera kasi wala pa yung ano. Ibig sabihin, wala po silang balak na tulungan po ako pagdating sa mga gastusin po. Ganun. Eh, so, ibig sabihin, ay paano natin ito ngayon Ganito po. medyo ano tayo rito. Saglit lang po. Pilits ah. Ituloy ko muna ito kay Litz. Kasi mahaba pa ito. Mayroon pang isang ilang band paper kaya ito. Grabe na katsaga mo ate mag-type ate. Sobrang haba. Grabe ito oh. Grabe oh. Sobrang haba. Grabe oh. Hilo-hilo na ako. Voice message na lang sana. Oo. Ano yung pili ko? Ano po yung sinabi niya sa akin na Ha? hindi raw po siya makakapagpadala po ng pera kasi wala pa raw pera. Pag down na po yung ano, saka lang daw po magkakapit. Ibig sabihin lang po para sa akin, pagdating sa mga gastusin, hindi po sila makakatulong. Hindi po sila tutulong. Ganun po. Ay, hindi kasi ganito yun. Dapat kasi, tinuruan na kita nun na sabi ko sa'yo dapat ay paunti-unti ay minimessage mo sila lalo na sa mga pagkakataon na halimbawa may okasyon, birthday nila, ganyan. Kumbaga pagpapakita kasi yung nakababaan ng loob. Kasi andun yung katotohanan, balik-balik na rin man ang mundo, magkakapatid kayo, magkakamag-anak kayo eh. Oo nga po, ginagawa ko naman po yun. Kaya lang po talagang lang po sa kanila. Hindi naman po nila inaano po yung mga ganun pong mamingap na gano'n. Lagi po yan nag-chat doon kahit sa mga pamangkin, mga kapatid. Lagi po yan. Yun nga pong si Ronald nga po, nalaman ko lang doon sa isa kong naging kaibigan na kumbaga yung isa kong pamangkin, naging lalong isip bata po ngayon kasi na-hospital daw po. Parang na ano daw yata po natumba, tapos na hindi po yung ano, lalong mas naging isip bata. Sa iba ko po nalalaman yung tungkol sa kanila. Pag nangangamusta po ako sa kanila, wala pong ano po. Wala pong reply. Nangangamusta naman ako yun. Hawakan mo nga ito kayo nasa bitang. Baba ko lang konti yung camera at hindi makita si Lito. Ano eh. Yun. May ilaw. May ilaw. Hindi. Babila. Ay, babae yan. Yo! Ay, sus. Yun. Sa kakalaruin ko lang po yung yung sinabing yung pag-uwi ko po. Ano po yun, doon nga po ako tumuloy nga po nun, pero napunta pa ako sa kaibigan ko nun, hindi po ako nagtatagal. Mapera po noong, kinabukasan na po ng aalis na po kami. Bakit hindi ka nagtatagal doon? Yun ang pamilya mo. Oo nga po, kaya lang po talaga. Ramdam ko po yung yung hindi po ako masyadong kinakausap po ng Pero dapat ikaw ang gumawa ng paraan, wala namang mawawala sa'yo. Oo nga po, kinakausap ko nga po sila. Kahit Kahit na hindi ka pansinin, pre, kasi ganito kay Lito, hindi ko naman ito sasabihin sa'yo kung halimbawa hindi ko actual na nakita Opo. yung naging gawi mo nung pumunta tayo roon. Opo. Naintindihan kita, wala namang perfectong tao eh. Pagdating sa ika nga eh, kumbaga, lahat tayo nagkakamali. Eh sa akin lang, ay sana matuto kang lumugar kasi ikaw ang bunso eh. Di ba? Well, paano kung ikaw ang nakakatanda tapos ganyan ang bunso mo pag napagsabihan mo eh, lumalaban. Oh. Tapos naalala mo yung nakaraang araw, sabi mo sa akin, kaya parang unti-unti ko nang napagtatanto na yung ginagawa nila sa akin noon ay na-realize ko na pagmamahal at pagmamalasakit pala yun. Tapos binaliwala ko, ang inisip ko ay kumbaga pinapasama mo ka mo, di ba? Naalala mo yun? Opo. Usap tayong ganon. Opo.
Kaya sobrang tuwa ko na nun eh. Sabi ko, uy, ito na yata, yun ah. Kasi kay Lito, ang hangad ko ay hindi naman sa tawag ba nito, nanghihimasok ako, no? Pero kung tatanungin mo yung puso ko at saka isipan ko, aba, magiging masaya ako kung maging maayos ka na sa kanila. Di ba? Tigwili ito kasi mga ka-business talaga, matapang po yan mga ka-business. Takot nga po ako dyan eh. Totoo lang, tapang niya si Galito, yung alam ba, tungkol sa away, lumalaban po yan. Lumalaban siya. Kaya kung di naman ako maalam sa mga away-away na ganyan, kaya pagka tinignan ako ni Galito ng matalim, tumitiklop ako. Hindi, yun lang naman kay Lito, bagaman nagbibiro ako, no? Pero ano, ang ibig ko lang sabihin, sana magkaroon ng uwang dyan sa puso mo na. Yan o, sinasabi ko. Pag tinitingnan ako ni Lito ng matalim, tumitiklop ako. Diba? Kuya mo ko eh. Tama ba yun? Diba? Anong gusto mo? Lahat sila ang susunod sa iyo. Ang sa akin lang, doon naman sa mga pasintabi po ha, pasensya na po kayo, hindi naman sa layunin na kayo ay ano pa. Kanya lang kasi, kailangan kong i-document ito eh. Dahil sa, malay mo, himala ang Diyos at makita natin yung harmony sa magkakapatid. So yun so ibig sabihin kay Lito ay may punto pala rito si ate. Yung ate mo na doon ka tumuloy, sinabi mo hindi. So ang ibig sabihin mo lang, tama ba ako? Ang ibig sabihin ay doon ka tumuloy pero hindi ka naglalagi at doon ka naglalagi sa kaibigan mo. Sure ka na dyan? Baka mamaya mag-message ulit sa akin si ate. Hindi ko sure po, nagpupunta po ako doon sa doon po sa Labak. Doon sa naging kaibigan ko po kay Kuya Edgar. Pag dating ng gabi, saka lang po ako nauwi. Kasi alam ko darating po si Inay po eh. Tapos pag naman nandun po si Inay, hindi naman po ako masyado kinakausap ni Inay. Hanggang... Masakit lang kasi mga ka-business eh. Masakit, hindi maiwasan na Siyempre, sa kabilang banda, maiisip mo rin na ganito na nga yung kalagayan ni Kuya Lito. Tapos ganun pa yung sitwasyon. Kaya lang, hindi mo rin masisi kasi yung mga nakakatanda sa kanya. So, ibig sabihin, magkakaroon kayo ng pagiging paghaharap-harap. Magkikita-kita kayo dahil lang dyan sa pagbebenta ng lupa. Pero maliban dun, wala na. Parang wala na po. Saklap naman. May silang ang buhay, mga sir, mga ma'am. May silang ang buhay. At matuto tayo magdisiplina ng ating sariling nararamdaman at naiisip. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yung naiisip mo at saka nararamdaman mo, ayun ang paiiralin mo. Kasi, kailangan mong bulay-bulay mo na kung tama ba ito. Alin ba ang mabuti at saka masama, no? O, di ba ang mabuti yung magkaayos-ayos? Bagay, sabi siguro ng iba mga ka-business natin, in God's time, in God's time. Pagka sinabi mong in God's time, patungkol sa ganyan ng pagkakaayos-ayos, ang time o ang gusto ng Diyos ay agad maging maayos, di ba? Yun yung sinasabi ko, pagsupil sa sarili, no? Ikaw mismo ay sinasawata mo yung sarili mong nararamdaman pagkamali. So ito pa, isa pa mahaba ito.
paano yung tungkol sa tin naman pala kay Lito dito ay mukhang nadali ka dito kay Lito. Gusto mo pang lumusot kanina eh. Hindi po, akala ko lang po talaga kasi akala ko yung sa tin po ay katulad nun sa ano po, national ID na pag nagka-damage yung picture, hindi na pwede pakilabangan po. Hindi Ang tin number, pang habang buhay mo na yan. Isa lang yan. Number mo. Kaya nga po yung sabi ko po na ano, kaya tinawala pa akong tin ID. So, ibig sabihin ay pinadala ka ba? Hindi po. Ito, sumunod. Okay? Meron na siya na tin number. Ng mga nakaraan na panood ko, napanood ko din vlog niya, sinabi niya na di siya sinasagot pag nag-chat siya. Si Inay, opo, di nga nasagot, pero ako sinasagot ko siya, lalo po pag napapanood ko kung gaano siya kapasaway sa inyo. Diyan. Pinagsasabihan ko yan. Yun nga lang po talagang siya pagalit gang sa binlock niya ako. Tapos ilang months inunblock niya ako. Ibig sabihin ay siya pagalit at pagkatapos ay binlock niya ako. At tapos ilang months inunblock mo naman daw. Hihingi siya ng pa konti-konti halaga 150 to 100. Ganun po. 150 raw tsaka 200 minsan siguro. Mapapanood ko na ang galing magsugal. Ang sinasabi ko po sa kanya, hindi naman para sa akin kundi para sa kanya. Sabi ko pa nga po, kung di niya kayang bigyan ng kahiyan ang pamilya at magulang namin, siya ay natanda na sana kahit kahiyan para sa kanya sarili, pahalagahan niya. Kami po dito na pamilya niya nahihiya din sa inyo dahil sa mga kapasawayan niya na ginawa, at pasalamat kami palagi sa ginawa ninyong tulong para sa kanila na sana pakahalagahan nila. Ayun. Yung pong pagkakataon po na humingi po ako sa niya, 150, 200, hanggang sa... Saan mo gagamitin yun? Yung pong tanda niyo po nung ano, nasa kabila pa po kami sa phase 2. Thank you, te. Yung hindi po kami lalapit sa inyo dati. Bakit hindi ka nalapit? Nung ano po, doon po sa kabila. Isang buwan po na hindi ako pumasok. Opo. Nagkasakit din po ako. Yung nagkaroon din ng problema yata noon, tapos sa pinuntahan namin kayo. Opo. Okay. Yan. Yun po yung mga panahon na nahingi po ako sa kanila. Ang nakapagbigay naman po sa akin noon ay si Kuya Adil po. Si Kuya Adil po yung nagbigay sa akin na parang ano pa po siya pagalit pa po siya kasi. Huwag ka na mag-save comments. Kasi ayan, dyan tayo nagkakaproblema Patutsadahan ng patutsadahan. Hindi ba po pwedeng lumugar ka bilang bunso? Ang bunso kasi, tingnan mo si Budang, nakikita mo si Budang? Andyan yung kuya niya, tsaka si Dave, di ba? Ay, kuya niya, tsaka si Dave. Andyan si Kuya Kay, si Papa din, tsaka si Boss Dave, di ba? Kuya niya. Paano ba umasta ang isang bunso sa mga nakakatanda sa kanya? Nakikita mo naman yun Sabi ko sa'yo, ang nagpapakumbaba ay siyang itinataas. Siyang pinagpapala. Paano ka pagpapalain yung pusong parang hindi kayang mawala yung sama ng loob o galit mo dun sa mga mga mahal mo sa buhay yan di ba, Felix? Hindi sa kinakampihan ko sila
Ang sa akin dito, sinasabi ko lang kung ano yung tama at mabuti. Alam mo naman sabihin ko sa'yo, Kelly, sige, tuloy mo lang yan, tama yung ginagawa mo. Makipagsabayan ka, pagka inangasan ka, angasan mo rin. Ganun ba ang tamang pagpapayo? Di ba? Andun yung katotohanan na ikaw ang pinakabunso. Dapat nga ang bunso kay malambing eh. Dapat yan, hindi ka nagsasalita, yung mga kapatid mo nagkukusa yan dahil kinagigiliwang ka. Di ba? Kita mo si Budang o yung mga kuya niya, binigyan ng iPhone, ni Papa Dins yung si Budang, di ba? Alam mo yun, di ba? Kita mo yun? Masaya yung kuya kasi kung ano man yung ipapakisuyo, paglalambing niya, Dang, buksan mo ko, madaling araw na dumating kasi may meeting. Di ba? Si Budang bukas naman. Walang ika nga alingos-ngos na. Hindi, ba? Yung oras ka na dumating, wala, di ba? Bukas lang, ganun. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nakakabutit, nakakatulong yung pagpapakita na hindi ka kayang i-down. Iba naman yung hindi ka kayang i-down sa marunong kang rumispeto, no? At magpakumbaba. Magkaiba yun. Yun lang naman sa akin, Felito. At saka ako kasi, naniniwala ako. Alam, di ba sabi ko sa'yo, di ba kinikilabutan ako nung kininto mo sa akin yun? Na, kuya, parang may naisip ako. Totoo po yun, kung nanonood yung mga kapatid ni Kuya Lito, sabi niya sa akin niya, naalala ko yung mga kapatid ko, sila inay, ano sabi? Si inay ko, tsaka mga ate ko. Si inay. Sabi ko, bakit? Yung mga ginawa nila sa akin na parang binigyan ko ng masama kahulugan o hindi ko pinahalagahan, na-realize ko na sa mabuti pala yun at pagmamahal, parang gano'n, no? Di ba? Ikaw nga magsabi para sakto yung mga termino na binitawan mo. Hindi ako, naano ko po na mali po talaga yung ginawa ko. Na halip na pakinggan ko po yung mga payo nila. Lalong parang sa akin po, minasama ko po. Kaya siguro po kaya ako lang siguro na masama siguro lahat ng mga payo nila. Siguro hindi lang ako nakaramdam ng yung nandyan sila sa tabi ko. Ganun po. Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa naman huli ang lahat. Naiintindihan ko kasi nakagawian nyo na yung ganun. Sa simula pa na siguro mga bata pa mga edad nyo, musmus pa kayo, ganun na, ansiste. Kumbaga walang amor, no? Pasintabi po kung mali ako, patawarin nyo po ako. Ayun lang, pakiwari ko lang na wala yung amor ng mga kapatid ni Kuya Lito sa kay Kuya Lito at saka si Lito naman ay ganun din sa mga kapatid niya. Hindi pa po pwedeng ikaw muna ang magpakita ng ganun. Diba? At saka dapat lang. Kasi nga ikaw ang bunso anak eh. Hindi mabuti na ang bunso ay laging palaban sa mga nakakatanda sa kanyang mga kapatid. Yan, ito lang naman ako lumalaban sa kanila nung napansin ko sobra yung ginagawa nila. Katulad nung hindi ko naman sila nung unang-una ko pang unang nakakarelasyon po eh. Hanggang nagkakahiwalay po kami ng una ko nakakarelasyon. Sa paggalang ko nga po sa kanila at saka pagrespeto. Hindi naman niya inaano yun hanggang sa dumating yung araw na yung isang nakikipagbalikan po sa akin. Pamasahe lang yung hinihingi ko sa aking mga magulang sa halagang 300 pesos po. Binugbog po ako ng sobra ng isang kapatid. Kaya sabi ko parang hindi na tama na magpasakop sa kanila ng ganun-ganun. Kasi nakiusap ako nakiusap ako at
kinausap ko po yung dalawa ni inay tsaka ni tatay. Sa halagang 300. Pagdating ng kapatid ko, ang sumbong ng nanay ko, pinapatay ko raw ng pera. Hindi naman po eh. Hindi naman po ako may manghihingi kung alam kong wala po eh. Kaya lang po yung ginawa sa akin ng kapatid ko. At nakausapan ako at pangaralan. Basta na lang po ako binugbog ng sobra po. Alam niyo po mga kabisnes, sa totoo lang, ang pamilya ni Kelito ay ano ha, may kaya doon sa Quezon, mga kabisnes, na malaki lupain nila ron. At kilala po ron sa lugar. Kaya gano'n na lang ang aking panghihinayang eh. Sana mapag-isip-isip ng mga kinauukulan na may silang ang buhay. At hindi makakabuti yan pagdating ng araw ng paghuhukom. Haharap kayo sa Panginoon. Mismong kapatid mo hindi mo na-handle ng tama. Sa palagay niyo po kaya, anong irarason mo sa Panginoon pagdating ng araw? Doon magbabalitaktakan kayo, magsisihan kayo roon. Diba? Magpakapakumbaba ka o lalabang ka. Magpakumbaba. Diba? Yun lang, basic lang naman yan eh. Nagkakatalo na lang yan kung gaano kalakas ang loob mo na supilin yung mali mong na, damdamin. No? Hindi pa mahuli ang lahat. Buhay pa naman kayo eh. Pagka nangamatay na kayo, ayun, wala na. Antayin nyo na lang yung araw ng paghuhukom, maharap kayo sa Panginoon. O, dito yung magkakapatid hindi kayo nagkakasundo. O, doon kayo kanya-kanya kayong pangatwiran doon. Ate Vera, mga kabisnes, yun lang po muna yung aking upload kasi at least dito mapapanood to nung ate niya, doon yung pinakasagot. Kasi hindi ko rin masagot pasensya na kayo ha. At hindi ko alam kung anong ni Kelito. Ako na bahala din sa team mo, ha? Ay, meron ka na pala di ba? Pwede pa kaya? Oo, ayusin lang yun. Number lang po. Yung number mo, pang habang buhay na yan, sa'yo talaga yan, hindi yan pwede ilipat sa iba. Parang plate number yan. Kita pa bang number siguro? Kita pa bang number? Ang mahalaga kasi dyan, it's yung number. Kasi yun ang pasok sa system ng gobyerno ng computer. Papasok ko na bukas, te. Kaya mo na o mga ilang buwan pa? Kung kaya na po bukas. Huwag mo pilitin, no? Huwag kang mag-alala kasi si Ate Mengay naman ay tumutuwang doon kay ate sa business mo. Isa pa sa dahilan kung ba't ako na papunta rito dahil ako baka nagdrambulan na yung dalawa. Huwag ha. Anong balita rito, te? Mag-update ka sa akin. Kumusta na doon sa mga yung naging mali niya sa nakaraan, sugal, inom? Hindi naman na po naalis siya. Kahapon umalis, pumunta po doon sa KB House sana. Oh. Hindi na po ako dumalik na. Bakit? Wala ako nakita ng tao. Hindi ako tumabasa. Wala. Dahil magkahapon. Paligid doon. Tapos Hindi na po ako tumulong. pumalabas lang dyan sa may Ayun na, sige mga ka-business at salamat po na marami sa update lang tayo. Sana pag-pray nga po natin mga ka-business, pagtulong-tulungan natin. Kung mabuo natin itong magkakapatid na ito, sa Diyos ang kapurihan, di ba po mga ka-business? Maglalambing ako sa inyo, nanay, tay, kila tita, tito, kay mami, kay daddy. Ipag-pray nga po natin kasi masakit din sa akin Dahil bunso din po kasi ako At minsan hindi ako lumaban sa mga kapatid ko. Kuya Lito. Maraming pagkakataon na talagang sabihin na natin agrabyado ako. Pero hindi ako lumaban. Bakit? Naiintindihan ko kasi na kapag lumaban ako sa nakakatanda sa akin,
ay imbes na ako ay mapabuti, kagagalitan pa ako ng Panginoon Diyos kahit nasabi mong ikaw pa ang may katwiran. Kagagalitan ka ng Ama kasi batas niya yun eh. Batas ng Diyos yun eh. Paano ka mamahalin kung hindi ka marunong magmahal? At kung pare-parehas kayong gano'n ang isipan, na siya na mauna. Hindi gano'n. Unahan mo na. Mas dakila ka sa harapan ng Diyos pagka ikaw ang gumawa nun. Dahil ikaw ang nagpakumbaba eh. Gets mo? Gets? At saka dapat lang. Kasi nga ikaw ang bunso anak eh. Hindi mabuti na ang bunso ay laging palaban sa mga nakakatanda sa kanya mga kapatid. Yan, ito lang naman ako lumalaban sa kanila nung ano eh. Napansin ko sobra yung ginagawa nila. Katulad nung hindi ko naman sila nung unang-una ko pang unang nakakarelasyon ko eh. Hanggang nagkakahiwalay po kami nung una ko nakakarelasyon. Sa sa paggalang ko nga po sa kanila at saka pagrespeto. Hindi naman niya inaano yun hanggang sa dumating yung araw na yung isang nakikipagbalikan po sa akin. Pamasahe lang yung hinihingi ko sa aking mga magulang sa halagang 300 pesos po. Binugbog po ako ng sobra ng isang kapatid. Kaya sabi ko parang hindi na tama na magpasakop sa kanila ng ganun-ganun. Kasi nakiusap ako at kinausap ko po yung dalawa ni inay tsaka ni tatay sa halagang 300. Pagdating ng kapatid ko, ang sumbong ng nanay ko, pinapatay ko raw ng pera. Hindi naman po eh. Hindi naman po may manghihingi kung alam kong wala po eh. Kaya lang po yung ginawa sa akin ng kapatid ko. Halit nakausapan ako at pangaralan. Basta na lang po ako binugbog ng sobra po. Alam niyo po mga kabisnes, sa totoo lang, ang pamilya ni Kelito ay may kaya doon sa Quezon, mga kabisnes, na malaki lupain nila ron. At kilala po ron sa lugar. Kaya gano'n na lang ang aking panghihinayang eh. Sana mapag-isip-isip ng mga kinauukulan na may silang ang buhay. At hindi makakabuti yan pagdating ng araw ng paghuhukom. Haharap kayo sa Panginoon. Mismong kapatid mo hindi mo na-handle ng tama. Sa palagay niyo po kaya, anong irarason mo sa Panginoon pagdating ng araw? Doon magbabalitaktakan kayo, magsisihan kayo roon. Di ba? Okay na? Kelito, ano gusto mo sabihin kay ate sa mga kapatid mo? Sige na, Kelito. Simulan natin. Nakahanda naman akong umalalay, Kelitsi. Nakahanda akong sumuporta, umunawa. Kung pinakailangan pumunta tayo roon, walang problema, Kelito. At sa akin lang, hindi naman din tayo habang buhay dito sa mundong ibabaw. Kung may magagawa tayo ngayon sa lalong madaling panahon, gawin na natin. Kasi wala naman nakakaalam kung buhay pa tayo bukas eh, di ba? Kumbaga nasa huli ang pagsisisi. At gayon din po, doon sa mga excuse me po ha, pasintabi po, pasensya na po. Pakikiraan po sa mga kapatid ng Kuya Lito. Ano yan? Babaunin nyo ba sa hukay yung samaan nyo ng loob? Ang galing nyo pala, no? Ganon ba yun, Kuya Lito? Ha? Really? Di ba naalala mo yung Bible study natin noon? Di ba naituro naman yan? I-apply mo yung natutunan mo. Okay na. Kausapin mo sila. Wala nang side comments ha. Iwas ka doon. Hindi makakabuti yun. Kapatid ko po. Anong pangalan ni Kuya? Yung pinakapanganay? Si Kuya Manny po. Kausapin mo si Kuya Manny. Kuya Manny ka mo. Yun, Kuya Manny. Kung sakasakali man na
galit ka pa rin sa akin. Sana ano, medyo na ano ko na yung galit mo sa akin na sa pagiging pasaway ko, sa hindi ko napapakinggan yung mga kumbaga sa iyo payo, pero minasama ako. Pagpasensya na. Saka sorry na rin sa mga nagawa kong hindi niya nagustuhan. Sorry na rin sa mga sa tingin niyo naging kasalanan ko na talagang ikinasama niyo ang loob niyo o ikinagalit niyo. At ganoon na rin po sa mga iba kong kapatid po. So, sino yung sumunod? Kay Kuya Manny? Kay Kuya Angel po. Kuya? Kuya Angel. Ano si Kuya Angel ko sabi mo? Kuya, ganun din sa'yo Kuya. Banggitin mo pangalan. Yan, Kuya Angel, pagpasensya mo na rin ako Kuya Angel. Humingi din akong tawad sa inyo po. Sa inyo lahat po, humingi ko ang tawad sa inyo. Banggitin mo yung mga pangalan ng mga kuya mo at ate mo, isa-isahin mo. First name lang naman eh. Yun po. Yung Palayaw pala, Palayaw. Yun po, dun din po sa kaya Ate Ellen po. So, pasensya ka na rin kung hindi ako talaga nakakikinig sa tingin niyo, kung hindi ako nakikinig sa inyo. At yun din sa lahat ng nasabi ko na pagpasensya niyo na kung may nagawa akong kasalanan o sa tingin niyo ikinasama ang loob niyo, ikinagalit. Sana napatawad niyo rin ako, kaya sana ibsan na ng konti or naibsan na ng malaki yung galit niyo sa akin sa haba ng panahon na hindi tayo magkakasama. Paano kung halimbawa nag-message sa akin si ate na Kuya Ka Business, napanood ko po yung video nyo at yun nga po na napakinggan ko rin po yung sinasabi ni Lito, yung kapatid namin. Paano kung halimbawa Kuya Ka Business, pwede ba akong maglambing? Gusto ko sana makita yung kapatid ko, gusto namin makita si Lito. Kung di ka lalabi sana, maihatid sana siya rito. Yun po, siguro po isang na rin po yun, nilalalaman nyo na rin po na magkaharap-harap kami mga magkakapatid, maging maayos na rin po ako sa kanila. Kasi walang ibang magmamalasakit sa iyo kundi sila. Paano kung halimbawa walang Kuya Ka Business? Paano na kayo? Di ba? Punta kayo sa ibang vlogger, kay Kuya Bal. Ayun. So sana maging simula ito, no? Ayun na mga ka-business, pag-pray natin sila Kuya Lito, tsaka yung kanya mga kapatid na right na. Tsaka hinihiling ko rin po sa inyo na sana po talaga taos puso na rin po tanggapin yung asawa ko. Ayun po. Ate Vera, bigyan ka rin ng pagkakataon, kasapin mo yung mga kapatid ni Lito, mga bayaw mo at ang tawag doon? Hipag. Kasi bunso yung asawa mo, so ibig sabihin ikaw ay lulugar din sa pagiging bunso, no? Pinaka bata. Yan po, sa lahat po ng pamilya ni Lito, sa mga ate, sa mga kuya niya, lalong-lalo na po sa nanay niya. Sana kung ano man po yung mga naging alitan niyo, sana matapos na po at sana po mapatawad niyo kung ano man yung naging kasalanan ni Lito. Kasi may mga kasalanan siyang wala pa naman ako noon. Sana mapatawad niyo na po siya. At kung meron man po kayong nakikita naging kasalanan ko din, pasensya na rin po kayo.
taos puso po kami humihingi ng pasensya at gabi-gabi po namin pinapanalangin yun. Sana maging okay ng lahat. Lalo-lalo na po sa inyo, Nay. Kung ano man yung nagawa ni Lito, wala bata siya hanggang ngayon. Pagpasensyahan niyo na po siya. Yan. Ayun, sana ay mangibabaw ba yung tamang pagdidesisyon na lunukin o isang tabi ang tinatawag na pride sa isa't isa at saka yung bang pag-iimbot o pagtatanim ng sama ng loob, kasi hindi po yun makakabuti at hindi po yan ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, lalo pa nga tayo magkakadugo, magkakapatid tayo sa laman. So yun na, God bless po sa ating lahat mga ka-business at maraming salamat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. May gusto pa? Baka ha? Pagka nag-message sa inyo, pag tinawagan kayo, sagutin nyo ha. Tapos kausapin nyo ng buong kababaang loob.